Okay po, magandang hapon po sa inyong lahat. At parang ang tagal po nating di nagkita. Okay, so dito po tayo sa James chapter 1 verse 4 to 6. Ano po? James chapter 1 verse 4 to 6. Inuulit ko po, James chapter 1 verse 4 to 6. Nang sabi niya po dito, let the patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. So, ang pag-aaralan po natin sa araw na ito, sa hapon pong ito, ay winners never quit, quitters never win. Ano po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po sa biyaya, sa proteksyon at sa provision, Panginoon, na patuloy niyo pong ibinibigay sa buhay po ng bawat isa. Salamat po, Ama, sa pagkakabasa ng iyong mga salita. Inyo po itong basbasan, magsilbing kaunawaan sa buhay po namin, maging challenge at encouragement sa amin, Panginoon. At muli, patawad po sa mga pagkakasala na aming nagawa. Pakalinisin niyo po kami sa isip, salita at sa gawa, upang sa ganon ay hindi po kami mas lalo pa pong malugmok sa kasalanan, bagkus mas lalo po naming makita at maintindihan ang aming pong buhay na ito at makapaglingkod ng tama at maayos na merong pong kabanalan. Ito po ang aming samot-dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Okay, so dito po sa ating pag-aaralan, napakaliwanag na sinabi niya po dito, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect, entire wanting. Kasi pag sinabi po natin na pagtitiis, sino ba sa atin yung nakaranas na ng pagtitiis? Hanggang ngayon, nagtitiis pa rin. At kasi pag ganitong bagay, napakahirap minsan sa buhay Kristiyano na ma-overcome. Sapagkat ang tingin nila sa buhay nila, sa pang-araw-araw, ang daming problema. O nga naman, marami tayong mga iniisip, marami tayong pinoproblema, marami tayong iniintindi sa buhay, marami tayong mga bagay na mga negatibo na mga kaisipan na kung saan ay nagdudulot ito ng hindi maganda sa buhay po natin. Kaya kung bakit imbis na ang buhay natin positive lagi, nagiging negatibo. At dito po maraming mga tao, hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi sa buong mundo na kung saan ay nagiging talunan at mahirap maipanalo yung buhay na maganda sapagkat hindi po nila kaya na ma-overcome yung ganitong bagay. At as a Christian, bilang isang mananampalataya, ito ang laging itinuturo sa atin ng Panginoon. But let patience have her perfect work. Hayaan natin na ang mga pagtitiis, mamaya pag-aaralan po natin yan, magbunga ito ng magandang resulta. So winners never quit, quitters never win. At wala pong exempted dito, Bakit ba nangyayari itong mga bagay na ito? Bakit kailangan nating manalo sa laban ng buhay? Kailangan nating hindi mag-quit? Alam niyo po, sa inyo po bilang mga kapulisan, alam ko po marami kayong mga napagdaanan bago ka maging isang magiting na pulis, bago ka maging isang magaling na pulis, marami kang mga pagdadaanan sa buhay. Kahit nga nung ikaw ay mag-aaral pa, di ba, may mga trainings, may mga pwede tayong pagdaanan sa buhay. Pero pag yung iisipin mo, ayaw ko na, parang ang hirap naman, parang hindi ko kaya. Yung mga ganong bagay, ang hirap talaga. Talagang hindi mo matatapos, hindi mo magagawa kung ang isip po natin laging mahirap. O ang iisipin po natin laging parang hindi ko kaya.
Marami mga tao, ang alam mo, pastor, ang hirap ng buhay, ang hirap ng ganitong buhay na ginagawa ko lagi-lagi. Opo, andyan po tayo sa sitwasyon na yan. Andyan po tayo sa gawain na yan. Wala naman pong madali. Ano po, wala naman pong isang bagay na pagka ginawa mo, tapos na agad. So tandaan po natin na sa buhay na meron tayo, ay ang good news lamang po sa atin ay binigyan tayo ng Panginoon ng ganitong kakayanan para mas lalo tayong magtiwala, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon, humingi ng tulong sa Diyos at para magawa po natin, makaya natin yung ganitong mga bagay. So number 1 na makikita po natin diyan. But anyway, bago 'yon, so walang exempted sa mga bagay na ito. Bakit kaya? Number 1, para ma-measure yung ating buhay. Or kumbaga sa buhay Kristiyano, para ma-measure yung ating pananampalataya. Ano po? Minsan kailangan i-test din tayo eh. Kung tayo nga nagpapadrug test para makita talaga na walang ganitong problema, walang ganyan. So, sa buhay din natin kailangan matest din lahat tayo. Kung kaya ba natin yung mabuhay sa buhay na makadiyos, kung kaya ba natin na malagpasan yung mga pagsubok sa buhay natin, to become mature. Ano po, para maging mature tayo sa buhay po natin. Ang pangit naman po kasi, kapag ang tanda-tanda na natin, isip bata pa yung isip natin, ano? Sa buhay Kristiyano, ang tagal na nating mananampalataya, pero andun pa rin, kunting kimbot lang ni Diablo sa buhay natin, biglang natataranta na tayo. Or kunting pitik lang ng Diablo sa buhay natin, parang sira na yung buhay natin. Parang ang dali lang natin, na tuksuhin ng Diablo. Mahirap po yun eh. At to mold us, Siyempre, nangyayari talaga yon. Sabi nga ng Panginoon, sabi ng Panginoon kay Jeremiah, pumunta ka doon sa gumagawa ng palayok. So, nung nandun siya sa namamalayok, inaayos yung, ang tawag dito, yung base, biglang nasira, binalik ulit nung tagagawa. Ganyan naman tayo sa Panginoon, Walang taong perfecto, walang taong hindi na mabuti. Kahit ako, pastor ngayon, yung buhay ko naman dati, hindi naman ganito eh. Hindi naman ako ganito kabait. Kahit nga ngayon, di pa rin mabait mukha lang. Pero salamat sa Panginoon na natututo tayo, tinuturuan tayo. At para matuto tayo, para unti-unti ba tayong mamold para maging ikaw. Parang ikaw, ngayon, hindi ka naman magiging isang pulis kung hindi mo napagdaanan lahat ng mga trainings sa buhay or sa mga pwedeng mapagdaanan pa. At habang tayo tumatanda, habang lumilipas ang taon, marami pa tayong pagdadaanan para mas lalo tayong mamold sa buhay na meron po tayo. So, winners never quit, quitters never win. Number 1, sabi niya dito, hardworking. Siyempre, pag sinabi natin, alam po natin yung hardworking. It is being diligent in doing or finishing task. It is also perseverance to achieve the dreams in life. Ito yung magagawa mo o matapos ang isang gawain. Ito rin ay nagpupursige na makamit ang pangarap sa buhay. So, ibig sabihin, nandito tayo, hindi lang para gampanan yung ating tungkulin, para gawin kung ano yung mga gusto natin sa buhay. Tayo sa buhay na meron tayo, gagawin natin ito. Hanggang sa kahit mahirapan tayo, hanggang sa marami tayong mapagdadaanan, ipagpapatuloy natin. Kasi bilang isang lingkod ng Diyos, kailangan magpatuloy ka. Kailangan maranasan mo lahat ng hirap. At anong sabi niya dito sa Proverbs chapter 6 verse 6? Lalaksan ko na lang. Go to the ant, thou sluggard. Consider her ways and be wise. So, ibig sabihin, si King Solomon, habang nandun siya sa kanyang pader, nakikita niya yung mga maliliit na mga langgam.
So anong sabi niya? Go to the ants, thou sluggard. Ang sakit naman nun. Pumunta ka sa mga langgam o ikaw na tamad. Sabi niya, consider her ways and be wise. Sino sa atin naiinis kapag may mga langgam? Lalo kapag mahilig kang magtago ng matatamis? Ano? Yung bang mga tinatago mo, maya-maya pag binalikan mo, uy, ang daming langgam. Ang ginagawa natin minsan, sinusunog kasi madami nga. Pero kung tignan mo yung iniisip natin na maliliit na mga nilikha ng Diyos, na akala natin minsan perwesyo. Pero merong pala tayong makukuha sa kanila na mga magagandang bagay. At ano sabi niya dito? Which having no guide, which having no guide, overseer, or ruler. Walang nagga-guide sa kanila, wala silang leader, pero anong meron sa kanila? Unity, initiative, and loyalty. Yun yung mga bagay na makikita mo doon sa mga langgam na pwedeng mai-apply sa buhay po natin. Na sa buhay na meron ka, dapat nakikita sa'yo na meron kang initiative sa lahat ng bagay, na kahit hindi ka napukpukin na gawin ng isang bagay, nakaset na sa utak mo, gagawin ko ito. Gagawin ko ito. Yung ba parang pagpasok natin sa trabaho natin, tayo nga wala nang gigising sa'yo kasi alam mo na kung anong oras ka pupunta dito sa trabaho mo, alam mo na kung ano yung kailangan mong gawin, di ba? Ano pa? Nor overseer, walang tagatingin, nandyan man si boss, andyan man sila, or wala, gagawin mo pa rin. Andyan man si sir o wala, gagawin mo pa rin yung isang bagay na napaka-importante. At ano pa, ruler, yun ang isang bagay na makikita po natin. Provided her meat in the summer, ano po? And gathereth her food in the harvest. Mapapansin mo pag tag-araw, madaming langgam. Makikita mo yan kahit saang sulok. Pero tignan mo pag tag-ulan, wala yan sila. Nasa pinakailalim sila ng lupa. Bakit? Kasi mahirap nga naman pag mabasa. Pero pag araw, nandyan makikita mo. Makikita mo na lang yung tinago mo, tinatakbo na nila. Nag-iipon. Nag-iipon yan sila ng makakain. Di ba ganyan din naman tayo? Gumagawa tayo ng maraming bagay kapag hindi naman tayo busy. Gagawin mo lahat para sa mga susunod, hindi ka na mahirapan. How long wilt thou sleep, O sluggard, when wilt thou arise out of the sleep? Hanggang kailan daw tayo maging tamad? Ano? Alam ko naman, wala naman tamad sa atin. Siyempre, yun ang training natin eh. Opo, nung kami po nasa seminary, alas 6 pa lang, gising na kami, alas 5 pa lang. Magde-devotion kami, magbabasa ng Bible, magpipray, and then devotion, na ganito, mag-aaral ng salita ng Panginoon. Dapat alas 8 ng umaga, nasa labas na kami, nagtuturo ng salita ng Panginoon. Yun yung training po namin ng 6 na taon. Nagpipreach sa mga bus, pero walang supriyo na. Opo, baka kalayo, baka siguro kasama ni pastor yung mga nagbibigay ng sobre. Hindi po. Lahat po yan. Street preaching. Alam niyo po, hindi naman sa pagmamayabang, pero isa lang ang hindi po namin napangaralan. Eroplano. Opo. Nung pumunta po ako ng Visayas, tumira ako doon ng 3 taon, nangangaral ako sa bus, tapos sa barko, up and down yun eh. MRT, nasubukan din po namin. Taxi, jeep, lahat. Ano po, yun ang training namin. Pero ngayon, dahil nagpastor na kami, siyempre wala naman tayong jeep dito, bus lang meron. Ano po, nakakamiss din minsan. Minsan nga, ang isa pang training namin, mangaral sa mga patay. Oo. Kaya maghahanap kami ng patay. Para mag-preach. Yun ang training, di ba? At marami pang iba, pero sa biyaya ng Panginoon, magagawa mo yun.
Ano po? Kasi pag nasanay ka sa mga ganong bagay, sa mga mahihirap na mga gawain, maniwala ka sa akin, kahit hindi ka utusan, alam mong gawin yung mga mahihirap na mga bagay. Parang sa inyo, yes, sa ngayon medyo magaan pa, pero I believe na lahat ng training na pagdaanan nyo, kaya kahit saan kayo ilagay, saan kayo ipwesto, pwedeng kaya nyong gawin. Mapaloob, mapalabas, ano po. At lahat po tayo, pwede nating gawin. Ano po, hard work leads to a good life. Tandaan mo, bakit tayo nagpapakahirap? Para magkaroon ng magandang buhay. Laging ang umaayos ang buhay yung mga taong nagpapakahirap. Amen po ba? Gusto mo maging matagumpay sa buhay na meron ka? Siyempre, kailangan mo mapagdaanan yung mahirap na gawain. At ano sabi niya dito? Many men are desperately searching for a good life. Kung tayo nga gusto natin maging successful, kaya ang ginagawa natin, naghahanap tayo ng mga libro, ng mga paano maging successful sa buhay po natin. Hindi. Ang Bible lang pwedeng ituro sa'yo. Hindi lang success ang tinuturo ng Bible. Good success. Nakuha niyo po, good success. Hard work is an act of worship. At salamat sa Panginoon na hindi po kayo nagsasawa na makinig ng salita ng Panginoon. Yes, alam ko, busy kayo, may pupuntahan, pero salamat na lang umulan. Baka pag hindi umulan, wala nga yung iba sa inyo. Pero alam nyo, mula noon, sabi ko nga kanina, ang tagal ko na pala dito, 6 na taon. Nakalain mo yun, naka-6 na taon ako. Marami ng mukha ang nagpalipat-lipat. Yung iba nag-retire na. Ano po? Pero salamat sa Panginoon, mula noon hanggang ngayon, tayo pa rin ang magkasama. In hoping, in praying, na sana hindi tayo magsasawa sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At yun yung isang bagay. Hard work is an act of worship. Tandaan nyo po, hindi sayang ang pagbabible study po natin. Lahat ng mga bagay na ito, hindi po kami na mga pastor ang makikinabang. Ikaw. Bakit? Lahat ng natutunan mo, ia-apply mo yan. And time will come, magpapasalamat ka. Salamat sa naituro sa akin. At yun yung isang bagay na dapat po nating makita. Then number 2, haba pala niyan, pastor. Endurance. Pagtitiis. Sabi ko nga, sino sa atin hanggang ngayon nagtitiis pa rin? Sabi ng iba, pastor, isa lang naman ang pinagtitiisan ko eh. Asawa ko lang eh. Oo, pagbago pa lang, enjoy pa yan. Oo. Pero pag mga nasa 10 taon, 15, marami ka talagang pagtitiisan. Maraming pwede kang matutunan, malaman sa mga partner mo na hindi mo pa nakilala ng matagal. Yes. Pero tandaan nyo po, ang buhay Kristiyano o ang buhay po natin dito sa mundong ito, kakambal niyan pagtitiis. Pag hindi ka marunong magtiis sa lahat ng bagay, hindi ka makakapagpatuloy sa mga dapat na pupuntahan mo. At anong sabi niya? Hebrews 12:1 and 3. Wherefore seeing we also encompass about with so great a cloud of witnesses. Ang buhay po natin parang nasa race yan. Pag nasa field ka, maraming nakatingin sa'yo, a cloud of witnesses, na bawat mata nila sa'yo nakatingin. Eh sa pagiging sa uniforme pangalang po ninyo, maraming nakatingin na eh. Pulis yan. Kilalang kilala nila pag pulis. Alam nila kapag pulis. Maraming nakatingin. Alam nila yung ugali mo. Alam nila yung buhay mo. Yun nga lang, pag gumawa ka ng mali, alam din nila yan. Nakuha nyo? Let us lay aside
Every weight. Yung bang bigat, maraming nagpapabigat sa buhay po natin kung bakit minsan ang hirap po makarating doon sa paruroonan po natin. Pero, and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience. Tumakbo na merong pagpapasensya. The race that is set before us. Take note, let us run with patience that race that is set. Kaya wag kang magtaka kung bakit nakakaranas ka ng mga bagay o hirap, problema, pagsubok sa buhay na meron ka kasi nandyan na yan. Sa takbuhan ba hindi ka madadapa? Madadapa ka kahit ayaw mo. Sa takbuhan ba mapipilayan ka? Pwede kahit ayaw mo. Maraming pwedeng makadapa sa atin. Maraming pwedeng makasira sa iyo bilang isang pulis. Pero anong kailangan mong gawin? Titigil ka? Hindi. Aayaw ka na? Hindi. Magpatuloy ka. Endurance, kakambal niyan, persistence. Maliban sa pagtitiis, meron kang tiyaga. Pinagtsatsagaan mo lahat ng hirap na pwede mong maranasan sa buhay. Hindi lang siya. Oo, minsan kasi dramatic tayo eh. Alam mo, nagtsatsaga lang kasi ako sa iyo eh. Di ba? Ganon tayo minsan eh. Pinagtsatsagaan lang kita eh. Ano, di ba? Pero sa totoo lang, ayaw na ayaw kita, pero nagtsatsaga lang ako. Mga ganon yung mga drama natin sa buhay. Pero alam mo, applicable ito sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Na lahat ng bagay na pwede mong ma-encounter sa buhay mo, pwede mong pagtyagaan yan. Sapagkat ang taong laging nagtsatsaga, lumalago, natututo, mas lalong tumitibay. Bakit? Kasi hindi siya sumusuko sa mga bagay na meron siya. Pangatlo, last. Meron pa pala. Maliban sa endurance, ano ba makikita natin? Ano bang requirements ng endurance? Requires focus, discipline. Merong disiplina. Dapat nakafocus ka doon sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay na meron ka. Then last, consistency. Alam mo kung anong kagandahan sa consistency? Ikaw yung tao na sa dami ng iyong naranasan sa buhay, hindi ka nagbabago. Bumagsak ka man, umangat ka man sa buhay, ikaw pa rin yan. Sana pag naging millionaire si Ma'am, kilala niya pa rin ako. O, di ba? Hindi nagbabago ang buhay ng isang tao sa mga bagay na nararanasan niya sa buhay na meron siya. Nakakalungkot nga lang kasi nung unang kaibigan mo ngayon, hindi na, kaaway mo na. Bakit? Sa mga bagay na nangyayari sa buhay po nila. Pero sa buhay Kristiyano, walang ganon. Ano po? Pag pinagpala ka, amen, salamat. Huwag ka di magselos. Kailan, bakit siya lang? O, di ba? Hayaan mo lang, darating din yung para sa'yo. Yun nga lang, sa buhay na meron tayo, tandaan po natin, wala dapat magbago sa buhay na meron ka. Ano sabi niya dito? And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ito yung isa sa pinaka-favorite ko na versikulo. Ano? Na huwag tayong mga pagod sa mga ginagawa po natin. Dahil sapagkat sa kapanahunan, aani tayo kung hindi tayo mangaghihimagon. Sabi ko nga kanina, ang hirap kakambal ng buhay yan. Pero may resulta kapag nagpatuloy ka. Hindi mawawala po yan. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men,
Kaya habang merong pagkakataon, gumawa ka ng mabuti sa mga tao. Pagtanim ka ng tanim ng mga magagandang bagay, asahan mo na balang araw, pag tumanda ka, may mga tao na concerned sa buhay na meron ka. Ano pa? Especially unto them who are of the household of faith. Amen. Kumbaga, parang ganito yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Tayo, tumutulong tayo sa ibang tao. Tayo, ginagawa natin yung mga magaganda para sa kanila. Pero kung sila ginagawa natin para sa kanila, dapat maging dito din sa loob ng inyong compound. Ganon din kayo. Kung tumutulong ka sa ibang tao, mas lalo sa loob ng inyong tahanan. Kung gaano mo sila kamahal, mas lalong mahal mo yung nandito sa loob mo, yung mga nasasakupan mo. Yun ang nais ng Diyos sa buhay po natin. As we have, sabi niya dito, as we have therefore opportunity, let us do good. Tanim lang ng tanim, balang araw, aanik ka din. Pag sumuko ka, talo ka. Pag nagpatuloy ka, panalo ka. Yun naman ang prinsipyo ng Panginoon yung Bible na sige lang. Ano po? At yun, number 1, hardworking. Sa una, mahirap talaga yan. Pangalawa, kailangan mong magtiis at magtiyaga. Papasok yung endurance sa persistency. And then number 3, papasok yung consistency. Na kailanman hindi ka magbabago dahil sa mga bagay na nararanasan mo sa buhay. Tayo po'y tumayong lahat. Panginoon, salamat po Ama sa araw na ito.